Muli, nananawagan rin po ako sa national government. Huwag pong pabayaan dito sa Visayas. Nandito po ang bulto ng tinamaan po ng Typhoon Tino. Nananawagan po ako sa lahat, sa DSWD, sa DOH, DPWH, DICT, DOE, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno po. Restoration of normalcy kagad ang kailangan. Sana makabalik na kagad sa normal na pamumuhay ang ating mga kababayan. Yun po ang aking panawagan. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Ombudsman Boyeng Rimulya nabuking sa pinagsasabing arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Ito'y patungkol sa di mo na inilabas ng ICC na warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pinagdudahan ng netizens ang kanyang pinagsasabi na tila isang diversionary tactic na naman para ilihis ang kontrobersya ng manumalyang flood control projects. Matapos nga humagupit ang bagyong Tino sa ating bansa na ang labis na apektuhan ay ang lalawigan ng Cebu na kumitil ng higit kumulang 120 na katao ang nasawi, na ayon pa sa lumabas na balita ay marami pa ang hinahanap sa ngayon na natangay sa matinding baha. At nang lumabas nga ang nakakalungkot na balita ay agad lumipad papuntang Cebu sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa para mamigay ng konting tulong sa mga kababayan nating Cebuanos na kung saan nag-iwan pa sila ng mensahe para palakasin ang loob ng mga biktima ng nasalanta ng bagyo. Dili ta pasagdan ug ilado man ang mga Cebuano, mga Bisaya nga mubangon man gyud ta. Tinabangay lang ta ug ako muli nananawagan rin po ako sa national government. Huwag pong pabayaan dito sa Visayas. Nandito po ang bulto ng tinamaan po ng Typhoon Tino. Nananawagan po ako sa lahat, sa DSWD, sa DOH, DPWH, DICT, DOE, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno po. Restoration of normalcy kagad ang kailangan. Sana makabalik na kagad sa normal na pamumuhay ang ating mga kababayan. Yun po ang aking panawagan sa national government. Nasa inyo po ang resources. Bilang senador, suporta mi sa national government o sa local government. Tinabangay lang ta. Amping mo ug ampo. Please pray for Cebu. Lamat kayo mga Bisaya. Lamat kayo. Lamat. Sa mga ampo kayo dito pagkain na. Dito po kasi wala dito yung may mga maraming sasakyan gamit sa wala kami pero nag-asa. Ngunit hindi pa man sila natapos sa kanilang pamamahagi ng tulong sa Cebu ay agad lumabas at humarap sa DZRH si Ombudsman Boyeng Rimulya para ipalabas ang balita na di umano lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y di umano kaugnayan sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte na sumambulat sa mundo ng social media ang balita. Ngunit nang mapanood ng ilang netizens ang nasabing interview ay maraming nagulat ng tanongin ito ng isang host kung kumpirmado ba ang balita na kung mapansin mo ay tila hindi pa sigurado si Ombudsman Boyeng Rimulya sa kanyang pinagsasabi na duda tuloy ng marami na ito ay isang diversionary tactic na naman ang kanyang ginawa para ilihis ang kontrobersya ng maanumalyang flood control projects ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. Program to that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ay ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman,
Di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na? Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako may binalita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition. Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable offense. So, kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng yung Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines Na bago. Yes. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Yan, magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan Email request. Kung extradite si Senator Requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang requesting ICC. party. So they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, yung rules. based on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Yes. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt na, his rights. di ba, bigla siyang arrestuin. may process, Hindi na may pwede yun. process. Dahil doon sa bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Ang maraming naglalaro. At tama-tama, nandyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo membro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG? Meron tayong batas Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international humanitarian in other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!